ano ba yung 9 secrets ng health related. Kumbaga, siyempre as overview, pag may pagmamahal ka, matik yan, isang factor ng isang relationship. Hindi mo naman pwedeng sabihin, okay yung relasyon nyo, hindi mo mahal yung isang side. Masasabi mo ba, nasa maayos kayong relasyon kung hindi masaya pa kayo, siyempre. Kaya doon ikot ang next relationship sa fruit of the spirit. Kung iintindihin nga natin, sabi nga dito, si Paul na naman sabi niya sa Galatia. Kumbaga, as a Christian, ang fruit of the spirit ay dapat or ma-develop. As a Christian, pag hindi na-develop or hindi nakikita may nag-grow sa'yo as one of the fruits na yun, pwedeng sinasabing may mali sa faith mo. Pwedeng may mali sa faith mo kasi sa fruit of the spirit, ay yung bunga, yung sa faith mo ba, natatapos na lang ba yan sa sabihin natin, every time nag-worship tayo, feel the presence of the Lord. Sabi nga, one of the major evidence of receiving the Holy Ghost is speaking on tongues. Amen? Yan yung mga isa doon ng maraming dahil na experience. Lahat dito siguro alas na experience na siyempre, amen. Our God is alive. Kaya dapat nararamdaman natin yung protection ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy natin nararamdaman yung protection. Pero doon lang ba matatapos ang pagka-receive mo ng spirit? Siyempre, kailangan mga kapatid. Sabi nga, kung meron tayong faith, sino ang naniniwala dito na you are being saved because Jesus sacrificed himself? Mga kapatid. Naniniwala ba tayo ng mga kapatid? Siyempre, Jesus sacrificed himself para makakita tayo. Sa God, na bumaba sa lupa, binigay ang sarili niya, binaba niya ang pinaka-mababa, mas mababa pa sa ating kung nagre-welcome lang namin ni Father Weber. Minsan, mapapaisip tayo, sa Christian, bakit? Kung sino pa yung mahirap, siya pa yung, or sino pa yung Christian, siya pa yung mahirap. Pero, tingnan natin, tingnan naman yung God, sinacrifice niya yung sarili niya. So, as a Christian, para ma-develop natin yung fruit of the Spirit na yun, we need to sacrifice something extra. Kasi, nasa laman tayo. So, hindi naman natin, or natin, tayo natin lahat ng dating pag-ising sa umaga, meron hindi ka makalang sa buhay. Pero kailangan mong sacrifice yung sarili mo na kailangan mong mahalin yung tao mo dahil saka dapat mahalin. Sa Christian, kailangan natin. So, basically, as a Christian, kailangan natin mag-sacrifice din ng sarili natin upang ma-develop ang fruit of the Spirit. Kagaya yung ginagawa natin ng mga kapatid. Pinasacrifice dati, siguro kung hindi pa kayo Christian, Sunday, nasa morning tayo. So, nag-sacrifice natin is dapat talaga ibigay natin sa Panginoon. Kung titignan ang typical family of Filipino, pag nakita mo pag Sunday, matik nasa galaan yan, nasa park, simba, siyempre magmamall yan. Pero as a sacrifice, kailangan natin hindi lang sa mall. Kailangan natin magsama sa ating Panginoon dahil one of the sacrifice natin yun sa Panginoon. Actually, hindi nga sacrifice na dapat talagang gawin natin. Ano ba yung time? Kung tama nagpipili sa atin yung time. Kailangan natin sacrifice ang sarili natin. Mahirap sa umpisa, sa Christian talaga,
siyempre meron tayong sariling mga kagustuhan. Sabi nga ni nung kwentuhan niya ng brother Brethren, pag nag-o-offer ka, kailangan something na special sa'yo. Once you have faith with God, you need to sacrifice something special sa'yo, which is time. Special ang time sa atin. Lalo din siguro sa mga may trabaho dyan na dapat pagka-uwi nyo, natutulog na lang kayo. Or pagka-uwi nyo, nagpapahinga na lang siguro kayo dapat. Or Sunday, syempre, payday. Bibili ako muna ng mabili muna ako ng damit ko kasi payday. Pero kailangan mo mag-sacrifice sa akin for God. Which is, kung naniniwala kang nag-sacrifice ang Panginoon sa atin para maligtas tayo, which is need natin din, ipamuhay. Kailangan natin i-manifest kahit na to sacrifice something to our Lord God, to please Him, kasi ito naman yung dapat. Second, naniniwala ba kayo mga kapatid na pinatawad kayo ng Panginoon, especially Lord God Jesus? Pinatawad ba tayo mga kapatid? Amen ba? Amen, syempre. Our Lord God is talagang mapagpatawad. Kahit ilang beses na tayo nagkakamali. Pero ang tanong, kaya pa magpatawad sa tao? Kung naniniwala kang pinatawad ka ng Panginoon, you need to forgive others. Sabi nga sa tuturo naman, dahil natin tinurong pagdating ng ating Panginoon, nagpatay ng mga nangyayos na salamin ka, sabi nga nga, isa yung patawarin mo kung anong pagpatawad for peace yung to forgive others. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi mo pwedeng ito, or i-claim mo na pinatawad ka ng Panginoon, pero kaya mo bang patawarin yung taong nagkamali sa'yo? Di ba parang sakit, di ba? Lalo na pag yung tao na yun, masakit yung ginawa sa'yo. Kumbaga, parang hirap patawarin. Lalo na siguro, na ako sa'yo, or lalo na sinaktan na talaga, o si Brother Carlo, mo experience yan. Tawag na si Brother Carlo. Siyempre, di ba, ang hirap. Kasi challenge sa Christian, sabi niya, kailangan natin magpatawad. Kasi once, essence ng love yun. One of the fruit of the Spirit yun. Kailangan natin magpatawad kahit sobrang lala ng ginawa sa'yo. As a Christian, kasi naniniwala tayong pinatawad tayo ng Panginoon, kaya dapat tayo magpatawad sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Pero alam natin, yung sarili natin, nasa flesh tayo, pakirap gawin yun mga kapatid. Hindi tayo magpapalinis. Minsan meron tayong time na nagkakaroon sa atin yung iba. Siyempre, nagkaamal din tayo, kaya parang hirap magpatawad. Lalo na kung yung ginawa sa'yo talagang below the belt na, sabihin natin below the belt na parang hirap patawarin, di ba mga kapatid? Na, siyempre, makikita ko siya, parang okay lang sa kanyang ginawa ko sa'yo, may lang sa story. Siyempre, pataasan na ng kaya mas galing pa sa'yo. Isipin, minsan, sabihin na natin, kasalanan tayo sa kanya, pero mas maganda yung kasalanan niya sa atin. Pero makikita ko sa kanya, parang wala lang yun. Pero kaya mo bang patawarin? Panginoon nga, pinatawad tayo.
natin, magkaroon tayo ng purpose na parang focus like the Lord. Sabi nga, paano natin i-share ang kaligtasan ng Panginoon na binigay ng Panginoon sa sarili ng buhay. We need to baptize with the name of Jesus. The gift na kailangan ng buksan at tanggapin. Siyempre, yung pagbukas na yon, yung pagbukas ng gift na yon, pagtanggap, nandun na tayo, nandun na yun sa effort mo. So, you need to have a purpose and direction sa life. Para yung plano ng Panginoon is makuha at alay sa plano ng Panginoon. Kasi, minsan meron tayong purpose or direction or may plano tayo, minsan parang tinatanggi natin or hindi na natin tinatanggi sila. Amen ba mga kapatid? Minsan may gano'n na sitwasyon na parang minsan sitwasyon ka na na to or need to digital direction sa life. Siyempre, pareho pa ba natin makukuha ang tamang direction sa atin? At fourth, here, sa Christian, naniniwala tayo or we are convinced of the holiness of God, we will have a high sensitivity to issue of righteousness and morality. Alam naman natin gano'n ka-holy, gano'n kabanal ang ating Panginoon. Isipin nga natin how imagine or na how holy is our God. That's the time na nakikita natin kung gano'n tayo kakanap ng hindi ba mga kapatid? Na sobrang kabanalan ng ating Panginoon, doon natin na-realize yung mga pagkakamali natin. As a Christian or as a Christian, makikita natin yung gaano tayo ka-unholy or gaano tayo karamat natin sa Panginoon. Kaya dapat as a Christian, kahit ang hirap, i-recognize mo or naiintindihan mo kung gaano ka-holy ang ating Panginoon, kailangan mabuhay tayo sa kapanalan. Amen pa mga kapatid. Kaya ganun kahalaga na mamuhay or pagbunga yung mga fruits na to. Sabi nga, as a Christian, it is not an option, but it is a must. Hindi siya option. Hindi mo pwedeng panggihan or hindi mo pwedeng ma-develop. Pero hindi ko sinasabi mga kapatid na Christian dapat kinabukasan bago kami. Hindi ganun. Siyempre, it's not a process. It has development. Talagang, siyempre, araw-araw meron tayong challenges. Meron tayong mga challenges. Meron mga kung ano ang pagsubok yan na pwedeng humadlang sa process natin para ma-develop. Na yun. Pero dapat makita or dapat matutong ako lang, hindi nga natin namin ko yung kasi for a Christian, kaya ako nag-develop to, something strong in it. Kaya sabi nga ni James 2:17, so you see it isn't enough just to have faith. Faith doesn't show itself by good deeds. It's no faith at all. It is dead and useless. Ang pananampalatayang walang gawain. Pwede mong sabihin, yes, you are worthy of God. Every time you are praying to the Lord, napupuspos ka ng fantasy. Diba after that, yung ginagawa natin. Ano pa ang it's challenging, siyempre. Sabi nga natin, hindi natin natin tayo, pero it must develop something dapat na mag-work. Parang sabi rin dito sa Matthew 7:16-17. You can detect them by the way they act, just as you can identify it by its fruit. You don't think grapes from thorns or figs from a healthy tree produces good fruit, and an unhealthy tree produces a bad fruit. So,
So, as a Christian, paano ba na-discover or ano na bang ano na bang na de-develop natin ito? Bad fruit ba or good? Tayo, tayo mismo sa sarili natin, ma-identify natin kung mabuting bunga ba yung nagagawa natin or hindi na magandang or kung magandang bunga ba or hindi na magandang bunga. Kasi syempre binigyan tayo ng knowledge ng Panginoon. Pakiramdaman natin ang tama at mali. Kaya nga sabi, kailangan ko malaman kung tama or kung mabuti pa bang bunga ang nilalabas natin. Kasi nga, the end, pag hindi nagbubunga ng maganda or faithfully, walang magandang bunga, there's something wrong with her. Kasi nga, kumbaga, pero syempre ang pagbubunga ng kailangan talaga natin ng Holy Ghost. Hindi natin kayang gawin lang tayo lang sa sarili natin na magbunga ng maganda. Kasi nga sabi nga, we are born to see. Ano tayo? Nature natin ang makasalanan. Kung flesh lang natin ang ating pangyayari, hindi tayo or hindi natin tayo magbunga ng tama or hindi natin kakayanin na bunga ng spirit na to. Pero mayroong mga nawawala or may kulang. Pero without Holy Ghost, without the help of our Lord God Jesus, impossible natin magawa ito. Hindi natin pwedeng ma-bear ang fruit na to. Kasi nga sabi nga sa Galatians 5:19-21, when you follow the desire of your sinful nature, your lives will produce evil results. Sexual immorality, impure thoughts, eagerness for lustful pleasure, idolatry, participation in the non-activity, hostility, burning, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, division, the feeling that everyone is wrong except those in your little group, envy, drunkenness, wild parties, and other kinds of sin. Kumbaga, pag kailangan natin ng pagkukuha ng laman natin, puro kasalanan ng pakapagkuhan natin. Kasi, unang-una, siyempre, pag gusto ng laman yung binigay mo, dito pa lang, ang init, ang gusto ng ito. Pwede naman tayong pupunta ng goal. Dito pa lang, sisimula na yun. Diba, mga pagkuhan nito? Siyempre, isa challenge talaga sa Christian. Kaya kailangan natin mag-ipagkagalo na this last days. Talagang, sabi nga, maraming lalat. Pero kung nandito ka na ipakatagal mo na yung faith na. Dahil, pag ibigay natin yung ang ating laman, sure, baka mawala tayo sa ipanan. Kasi nga sabi nga, kung ano ang gusto ng spirito ay nang ayaw ng laman at kung ano ang gusto ng laman ay nang ayaw ng spirito. Sabi nga ni Paul sa Romans 7, may mga bagay siya na gusto niyang gawin pero hindi niya magawa. Pero yung mga hindi niya magawa, yung ayaw niyang gawin, yung mga nagagawa lang. Kasi nga sabi niya nga doon, sarili na mismo na mukha siya. Pag-aapulin siya ng kasalanan. Kaya, napakahirap kalaban ng ating sarili. Sabi nga lagi ng pastor, may tatlo lang naman parang kalaban. Satan, sarili at hindi. Sanlibutan. Or ang mundo na to. Kasi nga, syempre, kita natin, nag-i-difference sila. Pero sa Christian, wala nang sasaya pa sa presensya ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Siyempre, ayun ang tunay na kaligayahan natin. Lahat ng kaligayahan na nararanasan natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Sabi niya dito. Ating pastor. Pero wala as a Christian, pinaghahanda natin yung kayamanan ng eternal. Kaya nga, ayun, sabi dito, it's not an option na hindi mo
mag-develop ang mga fruits na to. But an essential part of a Christian experience, it may develop at different rates, different people, but it must develop it. Hindi man siya biglaan, hindi siya overnight, hindi yung ngayon ka lang nakaya sa church, bukas, iba kang tao ka na agad. Hindi pwede, hindi naman ganun siya nag-work. Pero kami effort talaga. Bagal man siya, pero dapat mag-develop. Hindi man siya ngayon, pero dapat bukas may konting development. Kinabukasan may konting development. As the days goes by, kailangan merong development. At lagi natin tatandaan, yung development na to, hindi natin siya kayang gawin ng tayo lang. Hindi natin siya magagawa ng sariling lakas lang. Ahead of a Holy Ghost, siyempre, we need a good guide by our Lord. Yun nga, with the help of Holy Ghost nga, siyempre. At siyempre, itong fruit of the Spirit na to, kaya nga sinabi siya yung secret ng to have a healthy relationship na siyempre, discuss natin sa skills. Actually, isa-isayin natin siya. Pero, over na ito ang 9 secrets ng relationship. Especially, hindi lang po yung sikreto ng relationship sa iba, sa nanay mo or sa kapatid mo. So, siyempre, ito rin yung secret na kailangan to have a healthy relationship with our God. Yun, sabi nga dito, the fruit of the Spirit is produced spiritually, not naturally. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin siya kayang i-produce ng sa ating sarili lang. We need power, which is from our God. Yun yung kailangan natin ma-receive, which is the Holy Ghost. Sabi nga, kung itong mga fruit na to, kailangan natin ma-develop, which is ito yung it takes from the root of our Lord God. So basically, yung mga fruit of the Spirit na to, ito ang mga characteristic ng ating Panginoon. Sabi sa first, so he will rejoice over you. Parang 370. And peace, the God of peace, every 13-20. Kindness, his kindness to us. Ephesians 2:7, goodness, I will see the goodness of the Lord, Psalms 27:32. Faithfulness, great is your faithfulness, Revelation 3:23. Gentleness, I'm humble and gentle, Matthew 11:29. And self-control, I have to restrain myself, Isaiah 42:12. Kumbaga na, yung fruit of the Spirit na yun is those are characteristic ng ating Panginoon na pwede natin makita sa mga verses na yun. So, syempre, as we are have faith with our Lord God, syempre, kailangan natin nga ma-develop yun. Kasi siya ang ating ugat, tayo ang ating sanga, kailangan natin magbuha ng fruit of the Spirit na yun. At syempre, to continue those to develop yun nga, lagi hindi natin siya kayang gawin. Imposible siya task without the power of the Holy Ghost. Kaya, desire natin na mag-seek ng Holy Ghost para ma-develop natin yung mga fruits na yun na makakatulong na magkaroon tayo ng healthy relation. Kasi ito yun na lang. Kung wala kang love, just nagpag-relasyon kayo. To what? Diba? Second part, the fruit of the Spirit is singular. Because of their personality, some people tend to have an easier time with certain aspects of fruits of the Spirit. But like fiery fruits, they sometimes concentrate only on the fruits that interest them or comes easily to them. So, ano ibig sabihin nun? As a fruit of the Spirit, siyempre, imagine nga, nasa palengke kayo. Di ba parang namimili lang ng prutas. Bibili nila.
Parang ganun din yung iba. Dapat as a fruit, the fruit of the Spirit is singular, which means kailangan yung 9 na fruits na yun, kailangan ma-develop, dapat mamimili ka lang. Or magpo-focus ka lang sa isang fruits na yun, o dito lang ako sa lab, kasi mapagmahal naman na talaga ako, kaya i-develop ko yun. Or dito ako sa self-control, kasi hindi naman talaga ako, ito na i-develop ko. Hindi. As a Christian, kailangan i-develop ang lahat ng fruits na yun, hindi siya pwedeng parang mamimili ka lang na parang nasa paligid. So parang, kaya parang gano'n, nagkakaroon minsan ng tao. Having progress siya, na-develop, kaso wala nang self-control. Sometimes joyful, pero hindi na siya gentle. Masyado na siya maligalig. Masayaan siya, pero hindi niya na nakokontrol or wala na siya gentle na minsan nakasakit na sa iba. So as a Christian, we need to balance, kailangan lahat yun mag-develop lang yung isang aspect, mag-develop. Para syempre, as a Christian, mamuhay tayo ng nasa tama. Ang sabi dito, number 3, aspect, it show my ministry, which shows spiritual gifts are distinctive abilities to give with each believer when they receive the baptism of the Holy Ghost to be used to minister to others and build up the body of Christ. Some of these gifts are supernatural, created only under influence of God's Spirit, while others are natural ability enhanced by God's Spirit. Kumbaga, yung fruit of the Spirit mo, it shows how mature you are. Kung nade-develop ito na-determine yung maturity mo as a Christian. Next. And yun nga, developing the fruit of the Spirit in my life is the ultimate spiritual experience. Kasi dito muna yung parang minalabanan mo din yung pag nagde-develop na. More on spiritual basis ka na. Kaya nade-develop mo yung mga fruits na yun. Sabi nga natin, pag pinahiran natin yung laman, malabo natin ma-develop yun. Kasi meron tayong pride, meron tayong lustful na katawan, meron tayong mga desire, meron tayong mga ibang nasa isip natin, mag-focus tayo sa mga ibang bagay na hindi dapat, kumbaga hindi dapat ipag-focusan. Or, kumbaga, nalalayo na tayo sa gusto ng ating Panginoon dahil na binibigyan natin mas pansin is yung ating flesh. Kumbaga, sobrang hirap kalaban ng ating Panginoon. Amen ba mga So, yun nga, sa kailangan natin i-develop sa Christian yung mga fruits na yun. Kasi, hindi tayo magiging iba sa ibang tao. Sabi nga, when you baptize or nasa Christian ka na, dapat iba ka na mag-isip. Kasi tignan natin, kung halimbawa na lang natin ang relasyon sa ibang or nasa labas, makikita mo na lang, lagi sa akin yung pastor sa atin, sa akin yung pagbibigyan. Simbawe. Yung relasyon sa Panginoon, ano lang, gaganon lang. Sabi niya, ano lang, pag nag-sign, well, di ko itatanggi dahil ganun lang ako dati. Ganun lang ang relasyon ko sa Panginoon, magsasign lang ako. Okay na sa akin yun. Mababaw yung relasyon. Kasi nga, wala na yung fruit of the Spirit. Kaya kumbaga, yung relasyon natin sa tao, sa pamilya natin, sa mga kapatid natin, relasyon natin sa mga kaibigan natin, is mababaw. Kaya kumbaga, pag konting problema lang, ayaw na yun, bahala ka dyan, ayaw na dyan. Wala na yun, nakapagod na ako sa'yo.
Kasi nga mababaw ang relasyon nila. Parang sa Panginoon, Lord, ano ba yan? Wala mo. Isisis na yung Panginoon. Kasi di na binigay or nagbigay ng nais niya. Paano pag tinanong ka ng paano pag tinanong tayo ng Lord? Ano bang relasyon meron ka tayo? Diba? Kaya, these groups na sana kung ako man natatanong continue to, naging isa-isay natin yung puts ng of the spirit para mas mapalalim natin. Hindi, o simple words lang siya, makikita natin ang simple lang ng individual. That's what po Manila. Alam natin sa sarili natin yan, mga kapatid. Na madali lang siyang sabihin or madali words lang to, parang dali lang naman yan. Makahal lang naman ako. Pero gano'ng kalalim yung pagkaintindi mo sa fruits na yun? Gano'ng kalalim yung pagkaintindi sa pagmamahal? Gano'ng kalalim yung pagkaintindi mo sa pagsasaya? Ano bang pagsasaya yan? Pagsasaya ba sa pares? Pagsasaya ba sa baryan? Pagsasaya ba sa inuman yan? Pagsasaya ba? Paano ba ng pagsasaya yan? Malaya or kaya pa tama ka bang kapayapaan yung nararamdaman mo? Bakit na-comfort ka na ng kalaban? Sa comfort zone mo na dapat lumalabas ka doon. Wala, kaya pa na ako dito kahit meron hindi mo man sa kaya kung continue natin kasi as overview lang ito mga batid, na dapat mas mapalalim natin yung mga books na to. Dapat mas na-develop natin ng hindi lang simple yung pag-treat natin sa mga quotes na bigay nga ng teksto na to, but is to become more mature na hindi lang na ibanggit mo lang or nakakita mo lang ng konti sa salita ko, okay na yun. Hindi, syempre. As a way na rin siguro to ng Panginoon para tahin tayo sa mga pagkakamali natin. At sana sa days na mga lesson na to is matulong to para mag-focus kayo na-develop yung mga goods na yun. So, as a Christian, iba tayo sa nasa labas, magkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating pamilya, maayos na relasyon sa mga kaibigan, maayos na relasyon sa mga churchmates, at syempre, sa lahat, maayos na relasyon sa Panginoon. Dahil nga, itong secrets ng healthy relationship na to, wala tayo healthy relationship sa Panginoon.